Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang Pangulo ng Pilipinas na pinag-deliveran? Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pira at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Meron din sir magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman, sir, usapan ng malita ito sa pag-fairness sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Ikit po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami, sir, sa ganun, sir, na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong kagitingan at tapang na humarap sa ating mga kababayan upang isiwalat ang mga pangyayari at mga experience ninyo. Pwede po ang kahit sino ang sumagot sa inyo pag sa aming mga katanungan. So kahit po sino, pwede po kayong sumagot. Unang tanong na ibibigay ko po sa inyo, kamusta naman po ang inyong pagpunta sa NBI kanina? So, ano ho ba ang inyong nararamdaman na kayo ay somehow ay inaakusa ng direktor ng NBI na tila nangangailangan lang ng pera, kaya kayo nagsasalita? Pangalawa ay kayo ay sandali lang namang nagserbisyo daw kay Zaldico, pero kung papakinggan natin ang lahat ng pinagsasabi nyo, ang tagal nyo kay Zaldico. Ano ho ba ang pakiramdam ninyo kanina pagkatapos nung hindi natin matawag na interview ito o baka interrogation? Ano ho ang inyong pakiramdam? Kahit sino po, pwedeng sumagot. Kanina sir, nung pumunta kami sa NBI, maganda naman po yung trato nila sa amin. At lahat naman po na kanilang tinanong sa amin, amin naman pong nasagot ng maayos. Yes sir, magandang gabi po. Kami po ay nagpapasalamat sa sangay ng National Bureau of Investigation sa pakipag-asikaso sa amin nung dumating kami doon. Very hospitable po sila. Tapos maganda yung approach sa amin at naiintindihan nila yung side namin at naiintindihan namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po. Ano ho ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po? Okay. Wala na siguro. Kayon, si Sir. Smooth sailing naman po, sir, sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Okay. Master. Eto po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan na ngayon sikat na kayo eh. Sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Sige po. Hello. Bali, ang unang tinanong kasi nila sa amin, sir, is about sa aming serbisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So, naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So, doon naman po talaga na kung ano po yung mode of
discharge ng mga bawat isa sa amin kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming serbisyo. Yun po yung unang tinanong po nila sa amin mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Wala pa naman yan sa korte, so maaari nyo pang sabihin yan. Saka tinanong po nila sir kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin. Regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po. Yun po yung mga tinanong po nila sa amin sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes sir. Uy, salamat Nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach. Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya, sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo. Itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? And bigyan ko na rin ng follow-up question kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Linawin nga natin. Sige po. Sir, wala yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Di lang namin alam po, sir, kung saan po nanggagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o ni-refer lang kayo ng bawat isa? Kunwari, may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Sige po. Unang-una po, sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin pag-apply. So sa totoo lang po, sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi ko sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matucabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So wala pang 1 week, sir. Nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin, sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So yun po ang hina-hire namin po sila para siyempre ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So automatic na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha kadalasan? Ang kuan kasi, sir, ang story po kasi niyan, yung si, po sir, mga tulpo, Marines po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila, sabi po, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan yan hanggang kamatayan. Pero biniro niya, huwag mo lang gutumin. Yan. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong may mga nagtataka, hindi, sinisiraan lang yan si
Martin Romualdez, hindi naman niya nagtrabaho kay Saldico. So, ngayon, i-close na natin yung diskusyon na yon na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico. Dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay. May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. Ayun. Maganda May yan. mga picture ba kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir, meron. Talaga. Tapos, regarding sa NBI pa rin, kasi kanina, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawag nga niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa, sa inireklamo niya ay hindi raw kayo pumayag noong one-on-one nakakausapin. Ano po ang masasabi niyo doon? Sir, ganito ka sir. Nung pumunta kami sir sa himpilan ng National Bureau of Investigation, is nag-iisa lang po yung aming abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa sir sa amin. Kaya hindi kami pumayag talaga sir na hiwa-hiwalay sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi niyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin sir bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun Kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pag nanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to Yan lang po. Meron pa po gustong magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir na... Sir, Magandang gabi po, sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, ikakasama ka pala, senador siya nabigyan. Yun lang po, sir. Si Sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si Attorney Balikod. At yun po, na lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir,
nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat ay para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil sa na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then, ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos, inayos ko po yung kaso ko sa regional, doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So, matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then, naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution, yung case. Tapos, pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although, sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So, yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yun, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So, masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun, sir. Naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yun. Pero, tinanggap ko pa rin po kasi sumobra na po ako dun sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa korte Prostrated po. murder. Opo. So, malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po yun. hindi kayo pinabalik. Opo, sir. Ganun po yung nangyari. So, yun ang dahilan dahil daw, hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala.
Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes sir, magandang gabi po. Sa case ko naman po sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon nagkasakit. So during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, nag-desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa korupsyon, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir, nung panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko dun, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir. Doon ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa hospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir, nakapagtawag ako. Tapos, nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng mandat ng pamilya, anak mo. Mahirap no, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi nang bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, so, sir. Sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito'y mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, Coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir, eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin? Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan, eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon,
kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige, kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan ko na rin na yung tanong na yon para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang Pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung sir, yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas, walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron Meron gusto dyan, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman, sir, usapan ng malita ito sa pag-fairness sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Tigit po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami, sir, sa ganun, sir, na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Hindi, yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi, sir, mga, kumbaga sa sir, mga isip munamon, sir eh. Yun ang paningin ko, sir, sa kanila, sir. Kasi, kung balik rin natin sila, sir, yung nandito sa kalagayan namin, sir. Kaya nga nandito kami, sir, at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan, sir, ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami, sir, para aming ilahad talaga, sir, yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira, sir, sa amin, normal lang naman yan, sir, na tanggap naman namin, sir, yung mga paninira nila sa amin, sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi mayroong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tigli 5 milyong piso. Pabalato naman, mga boss. Ano masasabi niyo doon? Tigli 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan, sir? Dapat itanong yan, sir, sa, sir, kung sino nagsabi, sir, sa kanya.
ano ito ng ano kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba dyaryo. yung bakla? Medyo matanda na to medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan, sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan, sir. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi ako, na-assign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang, meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, sir. Madirig na siya? Tomas Morato. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na-deliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos meron... Once a week to, sir? Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran dyan sa station. Sa drop-off lang. Abutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan pag alis niya papunta ibang bansa o bago pa siya mapunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya, sir, sa papunta ibang bansa po. Doon po kayo nawalaan ng trabaho sa kanya? Yes po, yes Pero po. nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya? Dyan po sa kanya po. Okay. Malinaw. Yes po. Sige po. Ayun. Sir, kailan nyo na-realize na yung dinideliver nyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan nung andun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din yung AE niya, ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, ganun po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, sandali, medyo may mali na dito Medyo sobra-sobra na tong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun, sir, yung dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan? Ang pagkakalam po namin, sir. Kasi negosyante nga si boss, sir. Yes po. Okay. So, naintindihan ko na. Kasi tinatanong ng iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng ganon dahil sa negosyo niya. Yes po. Okay. So, maliwanag sa atin, Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kalikasan, doon nagduda sila, sir, na ito palang hinatid natin na pera, galing pa ito sa kaban ng bayan. Pero eto, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion. Totoo ba yun? Kasi doon sa 805 billion, di ba? Sabi ni Atty. Baligod. So kahit daw 5 taon kayo na maghakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion.
At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi naman po pinasubok na NBI sa amin. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi na sa machine. So, hindi kayo nagbibilang, yung EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Paul at Mark, di ba? Yes, sir. Wala din kaming balita po, sir. Wala. Wala din po. So, kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto. 1 million. Isang manok, di ba? Yes, sir. Pero nandun kayo, sir, nung kasal, nung aid ni Saldico. Wala po ako nun, sir. Kasi matindi daw yung handaan, boss eh. Nung kasal ni... King crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yon. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Saka Ferrari saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo, sir, nakinabang din yon? Sa tingin nyo po, nakinabang din yon yung tao na yon? Yung kinasal? Sigurado Yes yan, sir. Yes. Sigurado. 100% yan, sir. 100%. Oo, kasi nag-viral yun, boss eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita eh. Kaya yun. Yes sir, Blood control. kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-ingrandi talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung ingranding na hindi kakayanin. So, yun, tama din sinabi ni Tap. May may sasakyan pa nga eh. Ferrari. Mustang ba yun o Ferrari. Oo, Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Zaldico. Nagpaalam ba sa inyo si Zaldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang serbisyo nyo o basta na lang kayo iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami, sir, si Boss Saldi nasa ibang bansa po. So, bali, ang nagpa-terminate na lang, sir, sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin, sir. Sila yung, sila na yung parang nag-facilitate. So, ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes, sir. Tapos biglang nalaman nyo na lang through do sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes, sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga, sir, na ang nakalagay doon sa namin, sir, is retrenchment, sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Zaldi kaya nyo nilalaglag na si Zaldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Kaya tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kalahati lang po yung binigay pala sa namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero naging sapat pa rin yun sa amin kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. So hindi nabuo ni Zaldico? Opo. Ito si Zaldico, may pera pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo itong mga ito. Talaga. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. May panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin. Pero pambira ka, Zaldico. Pero eto, boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina, na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials,
O pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. O, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po partida ni BBM. Yung sa Ilocos, meron din diyan yung may participation yung ibang tropa, pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... Na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung mayordoma po. Sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Sundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na po yung dala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung mga dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakita ko dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba po? iba, May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay
nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes, po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Baka ata siya congressman. Oo, hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Naiinis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala, sir, magano na. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang timeline, sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area, sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan, sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun, sir eh. May elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita ko. Sino itong boss? Si Saldico? Pa? Sino yung boss? Si boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sinong tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ito pong building na to kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam, sir. Kasi ang ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat
iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako sir. Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na lang yung isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon? Wala ganon, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman? Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si top taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro.
Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. eh. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Ubaldo Paper yun, bag? no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 Ah, talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Hindi yung maliit. Oo. Makapal Dapat na paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Si Sir, di ba, may nagsalita na ba si... Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kwan talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po. Na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay.
balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa madaling salita, parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila yan sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila, hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganoon talaga. Oo. Kasi yung iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, ito, dahil dito sa mga nilabas niyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Pag yun ay sharing technique nyo, pero paano yung ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message? May nakatanggap na ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawad doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa, kaninang umaga lang po. Yes, sino po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? And, mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan? Yes, sir. Ng DPWH? Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda? Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kami ingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung nililiver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o maleta? Malita po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay?
At least meron. Yung iba, walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po nagpabono? sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galanting pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng I mean, aminin natin, di ba? Meron naman ganyan for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. Oh. At least honest si sir, di ba? Yes. Ito, sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Garcia. Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EE na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, parang dinikit niya lang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang gano'n. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, magkano sa tingin niyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di, sa kanila na po yun. Doon na Sa yun. kanila po. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga, Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, 2 nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko? Opo, andun sa So kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo nga eh. Pinuturo-turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Oo. Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Napag-aalata naman edad mo, Butch. Ayun, so, sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apa. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon. Yung EE na po yung mag-distribute. Ano to? Maleta o paper bag? Yun po. Paper bag. So, pinapasok nyo. Saan nyo pinapasok sa Congress?
Pagka ano po, inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Yung sa maraming daanan helipad yun po, eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon Tapos may CCTV doon. Meron, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos Pero- diretso yun. So, Pero minsan din, sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom na kasi gusto natin to eh. Para mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Hindi, tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw ang hearing. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 maleta. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium 35, to, large. 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi etong paulit-ulit na tinatanong nung time na in-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, napakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello sir, para sa amin itong tropa na to sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Tatapusin na namin kung sana nga matuldukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano sir kung merong magtrilyani sa inyo? Malabo.
Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang oh. breed yun, ano? Oo, ibang breed. mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni okay. Trillanes. Sa amin nga sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Di ba? Pero ito honest to Sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo. Pwede kayo mabuhay ng mapayapa, pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan. Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo, talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon. Di ba? Lahat ata ng binanggit ninyo, dinimanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami, sir, dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito, sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial, sir, kasi sanay kami sa hirap, sir, sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin, sir. Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin, sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Yan, nalaglag. Sige po. Sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo, sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa, wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Bawat laban na sinusong, lagi po nangyayari yan. Paano po kung gamitin ng pamilya nyo para patiklopin kayo? Hindi nyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw, hindi ka pa nagsalita si sir, ngayon na. We are ready, sir. Ready. Sir, para sa akin, thank you. Itong nabuo namin to na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin na naumpisan namin. Kaya hanggang dulo na to para sa bansang Pilipinas. Good. Meron pa po. Sir, ayun. Okay. Yung sinasabi niyo, sir, na pakialaman yung pamilya namin, iba namang usapan yan kasi hindi naman, ang sa amin lang dito, yung usapan lang man sa korupsyon ang pinaglalaban namin. Iba na pong usapan ng pakialaman ng pamilya namin, gira na po yan. Nako. Okay. Hindi kasi alam nyo, sabi nga, sa mga adik, walang imposible. Alam nyo naman yan, di ba? Wala akong pinatutukuyan, pero sa bangag, walang imposible. Lahat ay gagawin para talaga proteksyonan ng sarili. Di ba? Siyempre, yung mga praning, pag, talagang kahit na napapaligiran na siya ng pulis, napapaligiran na siya ng katotohanan, hindi yung papahuli ng buhay. Gagawin niya ng lahat. Alam naman natin na marami sa ating government official na bangag sa kapangyarihan, lulong sa kapangyarihan. So gagawin niya lahat para hindi mawala yung kapangyarihan na yon at yung nakukuha pa nila hanggang ngayon.
Kasi ang balita natin, di ba, kayo din, alam niyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Imagine niyo corrupt ang 2025 budget. Until now, inulit pa nila. Para bang wala sila talagang konsensya, paulit-ulit. Hindi ba kayo na-frustrate doon? Sa bagay na, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ba naisip na meron pa kayong gawing hakbang na iba? Ito nga sir, yung ginakbang namin nga ngayon, baka may dadagdag pa kami na para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito? Na mga natitirang iba? Ano naman ang pakiramdam ninyo na na hindi kayo nimbitahan ni Lacson at parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto? Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon? Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Si Lacson po ba ay nahatiran ninyo? Meron kayong kaalaman? Wala naman. So, si Soto lang, yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership ng Senate. Opo, siya po. Okay. Puro kabila ang tinatanong natin nakatanggap Tanungin natin sila. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education, naghatid po ba kayo sa kanya ng pera? Wala po, sir. Wala. Hindi, kasi ayan ang inaano nila ayan ang narrative ng mga dilaw Na Duterte lang daw tong mga to, kaya ang dinadali nila o ang tinitira nila yung yung administrasyon Itanong natin, lang. kayo ba Duterte lang ba talaga kayo o Sige nga. Wala po, Kami sir, neutral kami sir. Ilan dito Ilocano? Ang dami. Marami. Ilocano rin ako. Ilocano rin kami. Lalo na to, kuripot nito Ito. Hindi, kapatid ko kasi ito Yung kapatid Dinaming ko kapatid ko to Kaya, Huwag niyo sabihin hindi totoo na kuripot ang Ilocano. so, yung mga nasa likod, Ilocano. Waldas ka lang daw, boss. Yan, ito sa harap din. Kasi iba, Mindanao na. Mindanao. Kaya para balanse tayo kay Congressman Pulong Duterte. Wala din po sir, wala din. Kaya nga sabi namin, sir, itong paglalahad namin, hindi to siya na maka-pro Duterte kami, maka-pro BBM kami. Ang nilalahad namin, sir, ay yung kung ano nakita namin at kung anong katotohanan lamang. Kasi from the beginning, yung sinasabi ni attorney sa amin, in-explain sa amin kung ano nakalala yung corruption sa Pilipinas. Kaya inisa-isa namin, na-explain sa kanya na yun nga, ganyan nakalaki ang korupsyon ng Pilipinas, sana pupunta yung budget. Kami sir, may alam kami sa mga ganyan. Kaya nabuo tong grupo namin na ito, na Brave 18, dahil sa desisyon namin na matulukan nga yung korupsyon sa Pilipinas. Tapos, ang dito sir, yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya tingnan mo naman sir si Senador Loren Legarda, si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay mga pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Diba? Kung may kinikilingan kami na na politiko, sana hindi namin binanggit yan. Pero bakit sa kabila nitong matitibay ng mga aligasyon ninyo, bakit sa tingin nyo may mga politiko na pinagtatakpan pa rin at baliktarin kayo? Gusto kayong baliktarin? Dahil gusto nila, sir, na ipagpatuloy yung ginagawa nilang mali. Na sana yung budget na para sa taong bayan, ibubulsa nila o gagamitin nila sa kasamaan. Kaya nga, desisyon namin lumabas talaga, sir, para matulukan talaga tong korupsyon sa bansang Pilipinas po. Okay, last question na. Ito, matinding tanong to, sana masagot ninyo.
Sino sa inyo ang inutusan ni Saldico para trabauhin ako? Wala naman. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ayan, pero hindi sasagot. Nakuan ko lang sir, nag-meeting sila sa ito sa may yung bagong opisina doon sa may FB. Oh. Fort Victoria. Nag-meeting sila doon sir. May kasamang 4 na attorney para sa kaso nyo. May dalang maleta. Kakasuhan kayo sir. May dala silang maleta, wala naman. Wala po. Okay. Okay. Maraming salamat. Pero may communication pa kayo kay Saldico? Wala na, sir. Wala na. Hindi ba kayo tinawagan at sinabing, hoy, bakit kayo nagdadaldal dyan? Wala naman. Okay. O sige, may sasabihin si sir? Sir, may question ako sa iyo noon. Kasi may nabasa ko at narinig kasi followers mo ako, sir eh. Ikaw naman. Ikaw naman. Palit kayo dito. Sino ba yung nag-offer sa iyo noon na babayaran ka ng monthly ng ano? Yan. Yung sinabi mo noon sa Baratbay na ano. Nahatiran nyo rin na maleta. Lagi nyo hinahatiran ng maleta. Magkakakapit bahay sila doon. So dapat mahatiran na rin ako ng maleta nun. Muntik na, kaya lang hindi ka, ang lit-lit nun. Paano magiging maleta yung 500? Ikaw sana pag-uusapan din namin ngayon dito. Oo nga, no? Buti na lang, ano? Buti na lang pala, hindi ako pumayag. Kasi dadaan din yung kay Saldico eh. Tapos kayo rin na magdi-deliver sa akin. Buti na lang pala, hindi ako pumayag, ano? Kung hindi, na-booking pa ako. Eto, may sasabihin si Sir. Sir, sabihin ko lang po, sir. Hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi. At sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Nakausap niyo na si Salamat Gutesa? Hindi pa? Hindi pa po eh. Pero may communication kayo, si Sir. May communication kayo sa kanya? Wala naman. Sige. Alam niyo